Amen. Okay, I just want to say congratulations sa lahat ng mga nakagraduate ng consolidation tonight. Alam niyo po, we are so blessed dahil sa inyong mga desire na tapusin ang inyong consolidation process. Marami-rami yun. And welcome to LRC family. Can we give Jesus a big love offering, please? And also, I want to thank and acknowledge yung mga taong nagturo ng consolidation. Palakpakan din natin si Lord. Come on. Ng mga nagtiyaga, makatapos lang yung mga disciple nila. And personally, I would like to say maraming salamat mga anak sa mga efforts ninyo lahat. Dahil ang dami nating graduates tonight, gusto ko lang ipakita, lalo na sa mga first-timers po natin, sa mga VIPs natin, ano bang tinapos at ano ba yung consolidation? Quickly po, ang sabi po rito, quickly, consolidation is helping someone to start up their new life with Christ. So dito po sa simbang ito, especially sa mga VIP po na andito tonight, kino-consolidate po namin yung mga tao, 10 lessons po yan na binigay namin sa kanila para po makilala nila si Jesus at mag-start yung buhay nila kasama si Jesus. Amen? At yun po yung rason ba't sila gumraduate. For them to start up their new life with Christ. 10 lessons po yan. Kaya po we are so blessed na tinapos yung po lahat yan. At bakit po natin kailangan gawin yon? Kasi po ang consolidation is the care and attention given to a new believer until the character of Christ is seen in him or her. Dito po sa church na ito, para po sa mga VIP, sa mga first-timer, ang plano po ng Panginoon is yung mangyayari sa loob ng church na to. Ang gusto po namin, lahat kayo makilala niyo si Lord, magkaroon po kayo ng pagbabago at magkaroon po ng transformation ang buhay natin. Hindi ka magpupunta sa church para lang sa information. Para malaman mo kung nilaman ng Bible, kung sino ang Diyos. Hindi lang po yun. Most especially for your transformation. Kailangan po nababago ang buhay natin. Amen po ba? Sa mga first-timer po, the more na nag-church ka, dapat po nababago tayo. Amen. Amen po ba? Dapat po may nangyayaring transformation. Kaya po meron tayong consolidation, para po sa mga bago at makilala nila agad si Lord sa buhay nila until Christ has seen in their lives. Kumbaga, ang consolidation po is preserving the fruits. No po? Preserving the fruit. Sabi nyo nga, preserving the fruit. Ayaw po namin na yung mga first-timer na dumarating is mawala at hindi na bumalik. So hanggat maaari po, yung mga tao na nag-invite, kino-consolidate namin sila para po sila bumalik. Amen? At makilala nila si Lord sa buhay nila. Kayo po yung fruit. Kayo po yung fruit ng prayer, fruit ng invitation, fruit ng consolidation. And we want to preserve you. Amen? Kagaya ng katabi mo, na-preserve na yan. Amen? Kaya naandito na yan. So, ganun din po ang gusto namin mangyari sa inyo. Gusto namin ma-retain kayo lahat. Amen po ba? So, palakpakan natin si Lord kasi may plano ang Diyos sa buhay natin lahat. Okay, at sa gabi pong ito, gusto kong encourage yung bawat sa inyo, not only the leaders and worker of this church, not only from those who graduate tonight, but most especially all of you who are first-timers sa gabing ito. Malaki po ang plano ng Diyos sa buhay ninyo. Alam niyo po ba yun? Sobrang mahal na mahal tayo ni Lord at ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng abundant life. And how you will know the Lord if without consolidation? Kaya po habang bago ka, kino-consolidate na namin kayo. Meron pong plano ng Diyos, meaning the plan of the Lord, why He was crucified is for us to have an abundant life. Tama po? Kaya po ang Panginoon Jesus napako sa cross para bigyan tayo ng abundant life. He has a plan. His plan is not to harm you, but to prosper each of you. Sino gusto dito ng prosper life? Yung hindi nagtaas, Lord, hayaan mo na sila sa buhay nila. Sino gusto ng prosper na life? Ayan, diyan kayo magaling. Pag prosperity na, amen. Amen? Siyempre, lahat tayo gusto natin mag-prosper, pero po hindi ganun ka-easy yun. Kanina may nag-testified about the goodness of God sa ating giving at nakita niya kung paano po ang Diyos gumalaw sa buhay niya. So kung ang Diyos gumalaw sa buhay niya, ganun din ang mangyayari sa buhay mo. Tama? But you must continue knowing the Lord in your life. Amen? Kasi po, lahat tayo may kanya-kanya destiny. Sabi mo nga, destiny. As long na ang destiny mo galing kay God, wala pong problema yon. Amen? Kasi po, iisa lang ang gusto ni Lord.
makarating tayong lahat doon sa destiny na gusto niya. Tama? So siguro po, bago sa pandinig ng mga VIP to, pero po gusto ko sabihin sa inyo, God has a purpose for you and He wants you to reach that destiny that He prepared for you. Touch your neighbor. Tap your neighbor and say, you have a God-given destiny. Sa kabila. Tapikin mo, you have a God-given destiny. Yung nasa harap, kalapitin mo. Sabi mo, you have a God-given destiny. Amen. And tonight, para po makita natin yung destiny mo, the Lord has led me to the book of Joshua chapter 18. Napakabuti po talaga ni Lord. No po? Napakaganda po na isi-share ko sa inyo right now. So let me read, starting from verse 1, Joshua 18. And I want you to follow it. Amen? Lahat po tayo, please follow the verses. Sige po, pakibasa nga, nak. Joshua 18:1. Now the whole congregation of the children of Israel assembled together at Shiloh and set up the tabernacle of meeting there, and the land was subdued before them. Verse 2. But there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. 7 tribes which had not yet received their inheritance. Verse 3. Then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you? Then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you? Last verse, verse 4. Pick out from among you 3 men for each tribe, and I will send them. They shall rise and go through the land, survey it according to their inheritance, and come back to me. Amen. I want to thank the Lord because ito pong 4 verses na to is punong-puno ng revelation tonight. And I want you to listen carefully kasi po, alam niyo po, the Lord is so gracious and merciful sa atin. Dahil itong pag-uusapan natin is lahat kayo makaka-relate. Hindi lang mga matatagal ng Kristiyano, pero po lahat tayo, especially mga VIP na nandito right now. And I'm so thankful that we have our advocate, the Holy Spirit, who is the source of our knowledge, wisdom, and understanding. Amen? Do you agree with me? Do you agree with me? The Holy Spirit will lead us to this message tonight. He always reveals to us the secrets of God. Sabi nyo nga, secrets of God. Siya yung nagbibigay ng sekreto ng Diyos sa atin lahat. If you know how to acknowledge Him in your life. Yung word na gusto niyang i-reveal sa atin tonight. So let me go back and read verse 3 and meditate it a little bit. Ako muna magbabasa na. Ang sabi po rito, then Joshua said to the children of Israel, how long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you? So tonight, I would like to talk about the risk of neglecting your God-given destiny. Pakibasa nga lahat. Sabay-sabay nga tayo. 1, 2, 3, go. Other words for risk is danger. The danger of neglecting your God-given destiny. Can you look to your neighbor and say, there is a danger if you neglect your God-given destiny. Kalabitan yung katabi mo, sabi mo yun. Yung kabilang side. Sabi mo, you're putting yourself in danger if you neglect your God-given destiny. Amen. I remember po, noong mga panahong sikat na sikat pang Nokia cellphone, sino sa inyo nagkaroon ng Nokia 3210? Taas sa kamay. Siyempre po, yung mga bata pa, hindi nila alam yan. Yung anak ko, hindi niya alam yan. Tama? Naalala ko po yung Nokia 3210. I was in Dubai during that time. At alam niyo po ba, nung panahon na yan, meron pa mga backlight yan. Tama? Nilalagyan ng backlight. Na kapag may tumawag, kumukuti-kutitap yung ilaw. Amen? Tama? How many of you remember that? Okay. Now, biglang lumabas yung Nokia 3310. Naku, sino nagkaroon yan? Amen?
Naalala ko noon, meron pang cover yan, yung mga Batman, Superman, amen? Tapos meron pa lagayan dito sa gilid na gumaganong-ganong pa ba naglalakad ka. Ay yabang mo noon pag may ganyan ka, amen? Ang tibay niyan, tama? No, lumabas po yung pinakamamahaling cellphone nila. That was Nokia 6310. Amen? Alam niyo po ba yung Nokia 6310, makikita niyo pa sa ibang market yan. Nasa 350 dirhams pa ngayon yan. Pero nung bagong labas yan, around 2,200 dirhams po yan, bagong labas. Naalala ko po, ang Gargash Motors, ang tawag dito, ang Mercedes-Benz, naglabas sila ng mga model na meron saksakan ng cellphone na yan. Yung may speaker pa na pag tumawag, marireceive mo yung tawag ay nagda-drive ka. Amen? Yun yung mga old passion technologies na meron tayo. Tama? At nung panahon na yan, ang Nokia po sikat na sikat. Tama? Sino sa inyo yung walang Nokia ng mga panahon na yon? Lahat tayo naka-Nokia, tama? Walang sinabi ang Motorola. Walang sinabi ibang cellphone. Wala silang kalaban sa market. Dahil ang feeling nila, matatag na matatag sila sa market. Tama? Walang tatalo sa kanila ang feeling nila. Amen po ba? You there? Then, nagkaroon po ng meeting one day, yung management ng Nokia from their head office. At sa end ng meeting, nandoon yung Nokia CEO. Ang sabi po ng Nokia CEO, he ended his speech saying this, "We didn't do anything wrong, but somehow we lost." Ano nangyari? Meron ko ba bang makikita Nokia na may-ari ng Nokia ngayon? Dati, sikat na sikat sila. Wala silang kalaban sa market. They felt that they're so strong, competitors cannot beat them. But one day, nawala silang bigla sa market. Nawala sila. At ang sabi ng CEO, we didn't do anything wrong, but somehow we lost. Why? Kasi po, there was a man na lumapit sa kanila, nag-offer. Ang pangalan niya, si Chris Casamyas. Sabi niyo nga, Chris Casamyas. So, siya po yung nagsabi na i-offer ko sa inyo yung mga apps, yung mga application. Tama? Amen. Ino-offer niya sa Nokia management. Tinanggihan ng Nokia, ang sabi ng Nokia, hindi namin kailangan yan. We are number one in the market. We don't need that. Hello? So, itong Chris Casamyas, nagpunta sa Samsung. Kaya biglang lumabas yung malalaking cellphone. Kasi nilagyan na ng mga apps. Yung kalendaryo, dati nakabitin sa dingding, ngayon nasa telepono mo na. Tama? Yung calculator, dati kinukuha mo sa table mo para makalculate, nasa cellphone mo na. Dati nagpapadevelop ka ng camera, yung camera mo, yung picture mo, dinadala mo sa developing center. Ngayon, nasa camera mo na. Nasa cellphone mo na. Yun po yung mga apps na sinasabi. Tinanggihan ng Nokia yun because they thought that they are fine and no one can beat them. So, ang Nokia po, natalo kasi unti-unting lumabas ang mga Samsung phones na meron ng apps during those days. Are you following me? Tama? Susundan niyo po ako? Now, bakit po pinakita ko sa inyo yung mga bagay na yan? Kasi po, nung nawala sila sa market, ganun kabilis. Kasi nga, wala naman silang ginawang mali. Ang pagkakamali lang nila, wala silang ginawa. Are you with me? Wala silang ginawang mali. Ang pagkakamali lang nila, wala silang ginawa. Alam niyo po ba, sometimes kapag wala kang ginagawa, hindi mo alam nagkakamali ka na? Amen. Nakakuha niyo po ako. So, bakit ko kayo dinala dito sa ganitong opening? Dahil po, napakadelikado po na sometimes, nineneglect natin yung mga bagay na dumadating sa atin. There is something big na dumating sana sa kanila. Sila sana yung number one sa market. Kung didevelop nila yung kanilang mga telepono, lalo pa silang aangat sa market. Ang problema po, they neglected the thing that has come for them. Sabihin nyo nga, neglected. Ang neglected po, isang bagay na aayawan mo dahil hindi mo gusto. Pero hindi mo alam sometimes,
plano pala ng Diyos para sa'yo. Tama? So, and for some of you today, listen, you're just like the children of Israel. You have not reached your destiny yet. You have not come into your process for what God has destined for you to come. Why? Because you've neglected to do what God has called you to do. Praise the Lord kung VIP ka tonight, na andito ka na. Naririnig mo itong mensahe na to because God wants you to put in His record, in His plan, in His purpose, and reach your destiny one day. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may destiny ka sa Panginoon. At dito po sa binasa natin kanina, in that story, in that text, in that passage of scriptures, the children of Israel just got out from slavery. Kung babasahin yung story yon, yung Joshua na yon, yung chapter na yon, kalalabas lang nila sa slavery. At si Joshua po ang inilagay na leader para po sa mga Israelites. And during those days, they are taking territory. They're taking over the land. They're taking over countries and cities. Because God wants to tell them that all of those things belongs to you. Amen. They're getting the land. They're getting the cities. They're accomplishing something great. They're taking over territory. But when we get to our text, chapter 18, yung binasa natin kanina, out of the 12 tribes of Israel, 7 tribes, have not gotten their territories yet. Amen? Are you following me? So sa 12 tribes ng Israel, yung 5 pa lang ang naka-take over ng kanilang territories. Merong pang 7 na hindi pa nila nakukuha yung para sa kanila. Hindi pa nila tinetake over yung property na para sa kanila. They're not reaching yet the place where God wants them to be. Amen? And sometimes, tayo mga Kristiyano, matagal ka ng Kristiyano, hindi mo marating yung plano ng Diyos para sa iyo because you are neglecting something without you knowing it. Amen? Ang ganda sana ng plano ng Diyos sa buhay mo. Ang problema lang, you're neglecting so many things when you come here in this church. Hindi mo sinusunod yung mga bagay na sana magdadala sa iyo sa destiny ng Panginoon para sa iyo. And my assignment tonight is to talk to some of you who are exactly like the children of Israel. Gusto ko po kayong kausapin tonight, sino man yon. You have not reached your destiny. You are not coming to a place yet of your assignment. You are not accomplishing what God has called you to accomplish. You are not doing what it is that God wants you to do. Why? Tanongin mo yung katabi mo, why? Bakit nga ba? Tama? I don't know to whom I'm preaching here tonight, but some of you have become content and satisfied already to what you are doing right now inside the church. Satisfied ka na dyan. Satisfied ka na lang na nakaupo. Satisfied ka na lang na nag-amen. Amen. And so tonight, I've got 3 simple points. 3 lang po to. No? Why they haven't got yet their God-given destiny. Number 1 is their condition. Sabi nyo nga, condition. Someone, again, repeat. Condition. May kita natin yan sa verse 2. Pakibasa nga ulit yung verse na. But there remained among the children of Israel 7 tribes which had not yet received their inheritance. 7 tribes who are content and happy to where they are. Amen? 7 tribes na feeling nila okay na sila kung anong meron sila. 7 tribes na kung tutusin, kagaya ng iba sa atin. Kontento na tayo kung sa anong meron tayo. Kontento ka na broken home ka. Kontento ka na trouble ang trabaho mo. Kontento ka na kung ano yung na-achieve ng mga anak mo. Kontento ka na sa tight financial status na meron ka. Kontento ka na for being broken. Kontento ka na for being less than. Amen? Kontento ka na with accomplishing less than. Kontento ka na with working for less than. Kontento ka na for living for less than. Kontento ka na with achieving less than. Kontento ka na with doing less than. Less than what God has promised you. Less than what God has prepared for you.
Amen? Less than to what God can give you. Do you know that? Less than. And my assignment tonight as your pastor is to stir up something in your heart and get you not to be satisfied with less than. Huwag kang masatisfied sa less than. Amen. That is my job today, is to try to prod you, kick you, push you, wake you up, na hindi ka dapat nabubuhay sa less than. Kasi ang Diyos nating buhay, malaki ang plano sa buhay mo. Tama? Amen. Gusto ko yugyugin yung mga balikat nyo lahat and to tell you that God has so much more in store for your life. Dapat alam mo yon. Amen? Kung makikilala nyo lang ang Diyos talaga sa buhay natin, ang buhay niya ibinigay para sa'yo. Ano pang hindi niya kaya ibigay? Tama? Baka ang problema lang, you are like the tribes which had not yet received their inheritance. Tama? Sabi mo sa katabi mo, marami pang plano ang Diyos sa buhay mo. Lagyan mo ng conviction. Marami pang plano ang Diyos sa buhay mo. O, sabi mo, kaya huwag kang makontento. O, huwag mo naman sigawan. Masyado. Amen? Now, listen to me, because I don't want you to miss this. When I talk about achieving and getting, and moving and being, I'm not talking about stuff. Okay? S-T-U-F-F. Stuff. Meaning, I'm not talking about house. I'm not talking about cars. I'm not talking about jewelry. I'm not talking about designer clothes. Hindi material na bagay ang pinag-uusapan natin dito. So ano sinasabi mo, Pastor? What I'm talking about is what God has called you to be. Kontento ka na lang ba na nakaupo ka dyan the rest of your life? Kontento ka lang ba na naandyan ka na lang? Nakaupo ka dyan not doing anything for God's glory? Okay, nakilala mo siya, tinanggap mo siya, pero hindi yan ang plano ng Diyos sa buhay mo. Tama? In other words, what God has called you to do. There is something that God wants you to do. At kapag nagawa mo yon, then unti-unti ka niyang dadalhin doon sa destiny mo at doon mo mararamdaman ang pagpapala sa lahat ng stuff na kailangan mo. Amen? Again, please don't come in this church asking for material thing from God. God knows what you need. He can provide what you need. What God wants you to do is to go to that level of faith na kung saan magagamit ka niya. Then kapag nandoon ka na, doon niya ibibigay ang mga stuff na kailangan mo. Tama? Amen. At yan po yung gusto ko sabihin sa inyo tonight. The reason why lahat tayo ay kailangan dumaan sa consolidation, kagaya ng mga graduates natin tonight, is because dyan po magsisimula ang calling ni Lord sa buhay mo. Dyan magsisimula para makarating ka doon sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Because it is a must that you start up your new life with Christ first. Kailan muna magsimula ang buhay mo nakasama si Christ. So that sooner or later, the character of Christ will be visible to you. Tandaan niyo po, hindi tayo Christian-like. We are Christ-like. Are you there? Tingnan mo yung katabi mo. Sabihin mo, we are Christ-like. Hindi tayo Christian-like. Amen? Tandaan niyo po, God has something for your future na hindi mo pa na-achieve. Hindi lang yan ang buhay na kailangan mo. Marami ka pang matatanggap sa buhay mong yan. Tama? You have not yet achieved, you have not yet accomplished, you have not yet arrived. You have not yet entered into the dimension of what God has for you to do. Marami pa po, and I was led by the Lord to ask you tonight, this is very serious question. How long you gonna stay satisfied in what you have? Amen? How long you will be content with the condition of your life that you're in tonight? Kontento ka na ba sa buhay mong yan?
Satisfied ka na ba kung anong meron ka? Amen? Hindi yan ang destination mo. Kasi po, what God has destined for you to become and to do is something na greater pa sa meron ka ngayon. And I want you to remember that. I want you to put that in your heart right now. Gusto ko pong tandaan yan because God has something in store for your life. Level up. Mas mataas dyan sa kinalalagyan mo. Yung mapapansin ng mga tao na isa kang Kristiyano totoo. Kasi yung buhay mo, angat na angat sa iba. Tama? We're not talking prosperity here. But if God wants to bless you, no one can stop it. Tama? Hindi mo pwedeng isaran yung pintong binuksan ng Diyos. At gusto ko pa magkaroon kayo ng realization na nabubuhay ka ng less than sa plano ng Diyos. Tumingin ka sa salamin pag uwi mo. Sabihin mo, Lord, ito ba yung buhay na kailangan ko? Nabubuhay ako ng less than sa plano mo. Amen? And so tonight, titingnan natin, bakit ka nabubuhay ng less than? Amen? And this is my point 2 tonight. Cause. Sabi nyo nga, cause. Isa pa, cause. Let's read verse 3. Sige po, pakibasa. Ay, sorry. Pakibasa verse 3. Then Joshua said to the children of Israel, "How long will you neglect to go and possess the land which the Lord God of your fathers has given you?" So, anong dahilan? Bakit hanggang ngayon, hindi ka makaahon sa kinalalagyan mo? Sabihin nyo nga, how long will you neglect? Sabi mo. Yung katabin mo, kalabitin mo, sabi mo, how long will you neglect? Sa kabila, tabikin mo rin. Sabi mo, gaano katagal kang magne-neglect? Come on. And neglect means how long will you be satisfied and content with not being in everything that God wants you to be. Meron pong design ng God nung kinreate tayo lahat. Tama? Sabi nga, from the womb of your mother, God already knows you. Meron nang nakadesign para sa'yo. So how long will you be satisfied with your parents and sibling not being saved until now? Amen. May kausap po ba ako dito? How long will you be satisfied paying your bills laid on you all the time, withdraw ka ng credit card para ipambayad sa loan, para ipambayad sa kabilang credit card, amen? Nandiyan ba tayo? Puno ka ng utang, hindi ka makaahon. How long will you neglect? How long will you satisfied sa buhay na ganyan? Amen? Amen. How long will you be satisfied paying your utangs, kada sweldo, wala lang natitira sa'yo. Hindi yan ang design ng Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ba yun? Sabi mo. Alam niyo po mga anak, hindi po madali mag-amen sa mga naririnig ninyo. Tama? Hindi madali. But the Lord has told me in the power of the Holy Spirit to talk to your situation right now. Para po maaalala nyo at maramdaman nyo na merong planong malaki ang Diyos sa buhay mo. Tama? I don't know to whom I'm preaching here tonight, but this is the truth. And the word neglect means to sit down, to relax, parang let it drop. And this is what happened to my opening statement with Nokia phones many years ago. They just sit down. They are so relaxed. They drop the offer that was offered to them. At sa gabi nito, don't ever forget na kaya ka tinawag ni Lord, may ino-offer si Lord sa'yo. May malaking plano si Lord sa'yo. So don't ever neglect it. Don't just sit down. Don't just be relaxed every day. Tama? Hello? Yung Nokia, they stopped doing their job. They stopped performing. They stopped being aggressive in the market. They become content and satisfied to what they have. Tama? So, wag kang ganon. Sabi mo sa katabi mo, wag ganon. Tama? Ano nangyari sa mga Israelites?
They neglected what God has prepared for them to do. At ganun po nangyayari sa atin. Tandaan nyo mabuti, listen to me. There is a place that God has determined for you. But you haven't made it there. Alam mo kung bakit? You haven't arrived yet. You haven't made the move to possess it. You haven't acted on it. You haven't moved in it. You know why? Yan po yung sinasabi ng verse 3 from the screen. How long will you neglect to go and possess the land? Gaano ka katagal uupo dyan na hindi sumusunod sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo? Tama? Na kapag susunod ka lang, kung gagawin mo lang yung vision and goal ng church na to, doon mo mararamdaman ang pagpapala sa buhay mo. Amen? Amen. Are you there? How long will you neglect to go and possess the land? Ang sabi po dyan, which the Lord God of your fathers has given you. Amen? Are you listening? Kasi po sometimes, real talk tayo, sometimes, sobrang easy lang na meron kang inaasahan sa buhay mo. Tama? Pero yung ikaw mismo ang gagalaw para sa future mo, hindi po madali. Tama? Ang sabi ng Diyos, nasa Kanya ang awa, pero nasa iyo ang gawa. Hindi tayo maghihintay ng awa ng Diyos sa buhay natin. Gagawa tayo. Tingnan nyo, magmula nang nabuhay tayo sa mundo, pag tayo nananalangin, humihingi lang tayo. Tama? Amen. Amen. Magmula nang natuto kang manalangin, hingi ka lang ng hingi. Panginoon, gusto ko nito. Panginoon, gusto ko, Panginoon, pengi ka lang ng penge. Wala kang ibinabalik sa Kanya. So this time, dahil biblical na yung church na pinupuntahan mo, nakikita mo yung promises of God. Again, there are 8,000 promises na nakasulat sa Bible. 8,000 promises, ang dami nun. So kung nagbabasa ka, claim it and be obedient to God. In all aspect of your life. Tama? Kasi po, it's easier to claim the benefits of what somebody else has rather than getting yourself what God has called for you to have. Merong something for you. Nakalaan yon for you. Ang problema lang, ang tanong ni Lord, how long would you neglect to go and possess the land? Tama? Are you following me? I don't know to whom I'm preaching here today, but you've neglected your call. You've neglected your gift. You've neglected your purpose, your assignment, your calling. Kaya nga nasa church kaya may gustong ipagawa si Lord sa'yo. Nagagawa mo ba? Nakaka-attend ka ba ng weekly cell group mo? Nakaka-attend ka ba ng prayer meeting na naka-Zoom na lang, every other Tuesday na lang, hindi mo pa magawa? Tama? You neglected the prayer meeting na kailangan mo. Nasa bahay ka na lang, every other Tuesday na lang, absent ka pa. Yan ang sinasabi ni Lord. How long will you neglect? Tama? Amen. Isa pa, you've neglected reading the scriptures and making your devotion. You have compromised and put them in aside. You forgot all about it, na kaya ka may Bible, kaya tayo may Bible declaration para magbasa ka sa sarili mong oras. Sabi ni Lord, how long will you neglect it? Amen. But again, my assignment to you tonight is to let you know, ipaalala sa iyo, ipasok sa puso at isipan mo, isaksak sa baga mo, that there is a great risk of neglecting your God-given destiny. Amen? Tinawag ka ni Lord. May purpose si Lord sa'yo. In fact, I'm here to tell you, right now, at sabi ko rito, God has something greater in your future that you ever could dream or imagine. Kailangan makarating ka roon. Yung sasabihin mo sa Lord, Panginoon, parang nangyari sa buhay ko to. Hindi ko i-imagine paano ako nagkaganito. Sobrang ganda ng nangyari sa buhay ko. Amen? Dapat makarating ka dyan sa point na yan.
Hindi mo mararating yan if you're continually neglecting the plan of God in your life. Tandaan nyo po, you got a gift, you got a call, you got an assignment, you got an anointing. Tingnan mo yung katabi mo, may anointing yan. Kaso mo, binuburo. Tama? Tandaan nyo palagi, when you accepted the Lord in your life, the Holy Spirit residing in your temple. So may anointing ka, ang problema, anong ginagawa mo? Tama? You get a power that comes from the Holy Spirit within you. Dapat mo malaman yon. Tama po ba? Amen? Narinig niyo ako? At alam niyo po, sa totoo lang, most especially sa mga first-timer natin tonight, sa mga bago pa lang sa church na to, sa mga ganitong pananampalataya, sa totoo lang po, to each and every one of you tonight, I'm trying to let you know that God has a mighty plan for your life. May plano po ang Diyos. He wants you to know that there is a destiny that He preordained for you before the foundation of the world. Kung ang Diyos nga, pinadala yung kanyang bugtong na anak, nagpapako sa cross, namatay, para lang bayaran ang lahat ng kasalanan mo, para makarating ka sa eternity one day, ano pa yung hindi kayang ibigay ng Diyos sa iyo sa buhay na to? Tama? Ano pa yung hindi niya kayang ibigay? Amen po ba? So tonight I want to push you to your limit. I'm trying to drag you out from your complacency. Tama? I'm trying to drag and kick you out for being content and satisfied na meron ka ngayon. Hindi pa yan. Whether you believe it or not, listen to me everyone. God has a bigger purpose and assignment to each one of you. Meron siyang purpose sa buhay mo. Sobrang laki. Ang problema lang, you always neglect it. Amen. Are you there? Sabi mo sa katabi mo, God has a bigger purpose and assignment for you. Sabi mo. So, sabihin mo uli, so don't be content and satisfied. At hindi po ako galit. Amen? Alam niyo po, ang problema lang, hindi natin talaga ginagawa. Amen? And the word neglect from the dictionary means to pay no attention to be careless, to fail to carry out or perform. Yun po yung neglect. May binibigay ang Diyos na gawin mo, hindi mo ginagawa. So tonight, God wants to wake you up. So I'm telling you, He has something much greater for you. Hindi pa yan ang buhay na para sa'yo. Marami pa. Tama? Ang problema lang natin, mas nakikinig tayo minsan sa sinasabi ng tao kaysa sa sinasabi ng Diyos sa'yo, sa salita niya. 8,000 promises, grabe. Tapos nakikinig ka sa sinasabi ng katabi mo. Amen? Sabi ng mga tao, you will never be, you will never do, you will never accomplish, you will never achieve. At ang problema, naniwala ka naman. Tama? But again and again, my job to tell you tonight, my job is to tell you tonight that you forget about what they said. Think about what God has said. Ang dami niyang promises sa Biblia, ba't tayo kinig ka sa tao? Walang sinabi sa Bible na binabasa ko na magtiwala ka sa tao. Ang sinasabi niya, magtiwala ka sa Diyos. Tama? Ano sabi ng Diyos? He said, you will be greater. He said, you will achieve. He said that you are not the tail, but you are the head. Pero ang problema, lahat tayo parang mga tail kung umasta. He said that you are a winner and not a loser. He said that you are the son and daughter of the Most High God. Sabi niya yon. So kung anak ka ng Diyos, kung anak ka ng Most High God, bakit nananatili ka sa ganyang sitwasyon? Amen? He said that you are more than conqueror to Him that loves you. Come on, our God and Savior has said it. Siya ang nagsabi nun.
Amen? Alam nyo ba na may mga ganun sinasabi sa Lord sa Bible? O hindi nyo alam? Mga anak, you need to act, you need to apply the Word of God in your life. Amen? High five mo yung katabi mo, sabi mo, He said it all. Sa kabila, sabi mo, He said it all. So, if that is their condition, and there was a cause, my third point, the last one is, what is the cure? Amen? Ganun pala yung nangyayari sa buhay mo. Ganun pala, nananatili ka dyan sa ganyang klase ng buhay. So, what is the remedy? Ano yung cure? So, let's read verse 4. Basahin natin verse 4. Sige po. Pick out from among you 3 men for each tribe, and I will send them. They shall rise and go through the land, survey it according to their inheritance, and come back to me. Amen. Listen to this. Ito yung main point ko tonight. Ito yung cream of the crop. Amen. Ito yung donut na maraming asukal. Amen po ba? Joshua said to the children of Israel, hindi nyo pa nakukuha yung territory nyo, hindi nyo pa narating yung lupain na para sa inyo, but that's okay, it's fine. I will pick some people, 3 men for each tribe. I will send them out and survey the land according to their inheritance. Then they will come back and give me a report. Amen. Yun yung sabi dyan. This is what verse 4 says. Tama? Are you with me? And for the remaining chapters, kung babasahin nyo po yung Joshua 18, 5, 6, 7, hanggang 19, whatever, kung babasahin nyo po yon, kung i-meditate nyo po, it's all about what they did to conquer yung pong remaining 7 territories. Ibig sabihin, nakuha nila lahat. Nakuha nila yung 7 territories. Yung 7 tribes, nakuha nila yung destiny ng Diyos para sa kanila. Yun po yung natira doon sa chapter na hindi ko na mabasahin right now. Now, as I said, dito po ako matatapos. Ito yung cream of the crop. Listen to me, everybody. Dahil ayaw kong mamiss nyo to. Ano yung ginawa ni Joshua sa verse na to? Kung iisipin natin mabuti. Ang sabi niya, 3 persons from each tribe to come into the territory to survey the land and come back. Ito yung eksaktong ginawa ni Joshua. Strategy and planning. Sabi nyo nga, strategy and planning. Dito ako matatapos. Ito pong salitang to, hindi to pamilyar sa lahat sa atin. Tama? Hindi to pamilyar. Hindi natin to ginagamit palagi. They went and surveyed the land and come back and told him. In other words, they strategized and planned. Tama? Gumawa sila ng strategy at pinlano nila, kaya yung 7 tribes nakarating do sa destiny nila. They take over territories. They take over the land. They take over the nation. Now, listen to me. Anything that I accomplish in life, ako po, personally, hindi po ako magyayabang sa inyo. Anything that I accomplish in life, since then, inaccept ko si Lord, most especially nung naging pastor na po ako, nakarating po ako roon hanggang dito sa kanilalagyan natin right now because I would like to do strategizing and planning. Amen? Narinig niyo po ako? Naandito tayo ngayon because I strategize and plan. Ilan na po yung branch natin? Hands-on po ako sa ministry. Kahit na Davao pa yan, Tacorong pa yan, may Leyte pa tayo, Australia pa. Amen? Lahat po yung hands-on ako. Because I strategize and plan. So kung matututo ka lang mag-strategize sa buhay mo at magplano para mangyari makarating ka sa destiny ng God, then mangyayari yung sinasabi ko tonight. Tama? Listen, huwag mo nang hintayin pang dumating si Lord bago ka mag-open ng sarili mong cell group. Tapos ka na ng training mo. Kailan ka mag-o-open? I'm not sure kung sino kausap ko rito. Hindi ko kayo pinatatamaan. Pero tinutumbok kita ko, ikaw yon. Ang tagal mo ng graduate. Strategize and plan. How long will you be satisfied na after ng training mo, kontento ka na dyan? Amen?
Huwag mo nang hintayin pa na dumating si Lord. Kung cell group leader ka na i-prepare mo yung mga tao na mag-encounter sa next year. Huwag mo na hintayin si Lord. Ngayon pa lang, i-prepare mo na sila. Dahil yan ang gusto ni Lord sa'yo. Meron kang gagawin for Him. Huwag mo nang hintayin yung time na yon. Na pagdating ng January, saka mo sasabihin may encounter tayo. Ngayon pa lang, sabihin mo na. Amen? Huwag mo nang hintayin pa na may mangyaring hindi maganda sa ka-flatmate mo, ka-office mate mo, kapamilya mo, na hindi mo nasyeshare ng gospel, ng salvation. In other words, mapaministry man yan o personal mong buhay, what I'm trying to say is, stop waiting for somebody to come and lay something in your plate and put it in your life and calling. Meron kang calling, meron kang life within God. May plano ang Diyos sa buhay mo. Bakit nagpapatumpik-tumpik ka? Hindi po ganun ang function kapag nasa Lord ka na. May gagawin ka talaga. Sabi nga ni Gab minsan, madadamay ang personal money mo sa pagsunod mo kay Lord. Madadamay ang oras mo sa pagsunod mo sa Kanya. When you start to strategize and plan, lahat yan madadamay. Amen? But you need to do it. You got to strategize. You got to look at it. You got to figure out what the deal of the Lord is sa buhay mo. Bakit Kanya tinawag? You need to get a plan how to get there. Kasi meron kang destinasyon na gusto paglagyan ng Diyos sa'yo. Sabi mo sa katabi mo, may purpose ka from the Lord. May calling ka. May assignment ka na gagawin. Kaya mga anak, huwag mo isang tabi ang gusto ng Diyos ay paggawa niya sa'yo. Then, kung nakikita niya na nagagawa mo yung calling mo, yung assignment mo, bibigyan ka ni Lord ng talino, wisdom, knowledge, understanding, para makapag-strategize ka, makapagplano ka, hindi lang sa calling mo, hindi lang sa purpose mo, hindi lang sa assignment mo, but most of all, sa personal mong buhay, para umasenso ka at makarating ka doon sa destiny ng Diyos sa buhay mo. Amen? Amen. Are you listening to me? Amen. Worship team, akit kayo rito. Listen to me. Alam ko po, hindi sold out 100% ang salitang strategize and planning sa ating lahat. But you know what? You know what we've done for our church, Life Harvest Restoration Church? Alam nyo ba ginawa natin? Alam nyo ba ginawa natin simbahan natin? We strategize and plan. And figure out how can we best impact the people around us. Yun po yung ginagawa natin. Kaya nga dito sa church na to, nakita nyo kanina, mga first-timer, may consolidation training. Because part yun ng strategy, part yun ng planning, para lahat ng taong pupunta sa church, makilala si Lord at magkaroon ng transformation sa buhay nila. Are you listening to me? Paano natin magagawa na ma-impact yung people around us and community? Kung hindi natin ipapakilala si Lord, first time pa lang na dumating sila. Amen? Hindi lang po ako very vocal sa inyo lahat. Pero kung titingnan niyo po, dito sa pulpito, sa ating mga mentoring, may kita nyo na punong-puno ng leading si Lord sa lahat ng naririnig ninyo. Amen? That is glory to God. Glory to God for that. Palakpakan natin si Lord. Come on. Why? Bakit nyo sinasabi yun? Because I want to strategize and plan. Gusto ko po na gisingin kayong lahat, ipaalam sa inyo, gisingin ang diwa ninyo na mayroon kang potential. There is a leadership skills inside of you. Amen? I want you to reach and experience the destiny of God in your life. Lalo na po sa mga first-timer namin. Tayo, nandito tayo sa UAE. Why? Bakit tayo nasa UAE? Looking for a greener pasture. Tama? Looking for a better salary. Looking for a better work. Ang problema ng ilan sa atin, kinakaliwa mo si Lord, nagtatrabaho ka ng part-time, kahit na meron training, kahit na meron church, kahit na may prayer meeting. Hindi mo alam na tinetrain ka ni Lord, He wants you to plan and strategize. Tama? Most especially, listen to me, when it comes in handling your finances. Strategy and plan.
Pag marunong ka humawak ng maliit, palalakihin ni Lord yan. Sa maliit pa lang, hindi ka na marunong eh. Paano kanya palalakihin? Tama? Amen. 2,500 pala sweldo mo, hindi mo na alam hawakan eh. Paano kanya bibigyan 10,000? Strategize and plan. You need to learn how to do it in all aspect of your life. Tama? At gusto ko pong palakpakan ninyo yung LRC Finance Officers natin. Come on, palakpakan nyo nga. Si Brother Gab, si Sister Catherine, Sister Lisa, alam nyo ba? They always strategize sa mga gastusin natin sa church. Kaya po, dito sa venue na to, advance tayo na 1 buwan magbayad. Tama? Nakakasupport tayo sa mga ministry because they know how to strategize and plan. Amen? Importante po yon when it comes to budgeting, na po. At palakpakan mo rin ang Panginoon sa buhay mo. Kasi giver ka, tither ka. Tama? Dahil nandun ka na sa strategy and planning. Tama po ba? Because yung obedient mo sa Panginoon, nandun na. Amen? Are you listening, mga LRCians? At ito po yung gusto kong diinan sa inyo lahat tonight. Whatever your future is, mapa-personal man yan o mapa-call ni Lord sa buhay mo, o kahit ng mga estudyante na nandito right now, yung mga youth, para sa inyong katatapos pa lang ng consolidation, para sa mga first-timer VIP namin, tandaan nyo po, sobrang laki ng plano ng Diyos sa buhay ninyo. Malaki po ang plano ni Lord. Then, kung tapos ka na ng training at tapos ka na ng soul tree, again, para mangyari yung goal ng Diyos through this church sa buhay mo, gawin mo yung nararapat gawin. Amen. Amen. Listen to me mga anak, it will require you to strategize and plan for you to reach God-given destiny. Para makarating ka sa destiny, kailangan po magplano tayo. Planuin mo yung oras mo. Tama? Huwag mong isipin na pagod ka kaya hindi ka makakapag-church. Huwag mong isipin na pagod ka kaya hindi ka makaka-attend. Huwag mong isipin na wala kang network kaya hindi ka makakapag prayer meeting. Meron pa bang bahay na walang wifi ngayon? Amen? Mga anak, you need to scope out the land. You need to do some planning. You need to go to strategizing. You need to figure out kung ano yung mga dapat mong gawin. Prepare yourself. Kasi po si Lord gusto kang gamitin for His glory. Tandaan niyo po, there is a destiny that God has prepared for you. Tandaan niyo po yan. There is something that God would like you to experience. But you need to strategize and plan. Tama? Now, before I close, gusto ko mong pakinggan nyo lahat to before I close. Alam na ng iba sa inyo to. When I joined the church in June 14, 2002, dala-dala ko si Tina May noong baby pa siya, dinedicate namin sa church. And most of you know that I came in the church, I became a drummer. Drummer ako sa music team. That's my ministry. That's my assignment. Amen? And I did the drumming ministry for next 2.5 years. I was very content with that. I was very happy doing it. I thought it was more than enough for me to serve God. Akala ko okay na yon. Amen. But because of the blessing from Him that I got, natanggap po ako sa Zion University from security guard. My salary, my benefits began higher. It became much better. Then till the time comes that I read Matthew 28 and started to realize the importance of soul winning. And then I realized na hindi pa to yung gusto ng Diyos sa buhay ko. Hindi pa ito yon. Na-stir up yung puso ko. Hindi ito yung calling ng Diyos sa akin. Hindi lang ako uupo sa drum set. Kahit kayo, hindi lang yan ang calling ng Diyos sa inyo. Amen. Meron pa siyang much better do o job na para sa atin. So I focus on winning souls. Until the time comes that I became pastor. Why? Because dumami yung tao sa church, hindi ko napansin yon. Pinaromote ako ng pastor. Tinanggihan ko pa nung una, pero tinanggap ko na rin. Kasi sabi sa akin, your call is irrevocable.
Then big trials come. Trials after trials. Problem after problem. Difficulties after difficulties. And I was promoted as a pastor in 2007. Nung naging pastor na po ako, a little bit 5 years yon since I accepted the Lord, I passed the trials and difficulties yung tinanggal ako sa Zayed University. Dinala ako sa FedEx. 2 taon ako nag-training sa FedEx kung paano ko pagtsatsagaan ang sobrang liit na sweldo. Imagine nyo, 8,500 naging 1,800. Paano mo gagawin yon? 8,500 sa Zayed University. Pinalitan ako ng lokal. Naging 1,800. Katakot-takot na strategize and planning ang ginawa ko. Hindi ako sumuko. Hindi ako nawala sa prayer meeting. Hindi ako nawala sa evangelism. Hindi ako nawala sa lahat ng ministry ng church. Kahit na 1,800 na lang, from 8,500 ang sweldo ko. Sipin niyo yun. I strategize and plan. Amen? Sabi ko, Lord, pag wala kaming gawain, bigyan mo ako ng strength. 12 to 15 hours magtatrabaho ko. Pero pag may gawain, sabi ko sa supervisor ko, Lord, sir, hanggang 8 o'clock lang ako, uwi na ako. Pero pag wala, hanggang 15 hours nasa trabaho ko. At alam niyo po ba, sinusweldo ko more than 8,500 pa. Sumusweldo ko ng 10,000 plus during that time. Amen? Pero hindi nadamay yung ministry. Hindi nadamay. Dumarating ako sa meeting, dumarating ako sa practice, dumarating ako sa prayer meeting, naka-uniforme ako ng FedEx. Galing trabaho. Ang inihiling ko lang kay Lord, bigyan ako ng strength. Hindi ko alam, training pala yon. After 1 year and 8 months, before it happened, lahat ng mga tao sa FedEx, almost 100 na mga Pilipino, birthday ko during that year, lahat sila sinirang ko ng gospel. Akala nila inuman, akala nila birthday party talaga. Pero hindi, nag-share ako ng gospel sa kanila. And after 3 months, tinawagan ako ng Zayed University, Abu Dhabi. Pinromote ako, naging administration and finance officer ako. Isipin nyo, mangyayari ba yon yung LRC ngayon kung sumuko ako sa sweldong 1,800? Imagine mo, nabuhay ka ng 8,500, biglang 1,800. Ang sasabihin mo, Pastor, hindi mo na ako makaka-attend. Pastor, hindi mo na ako a-attend. Pastor, wala mo na akong practice. Pastor, hindi mo na ako magde-devotion. Why? Because kailangan ko mag-part-time. Kailangan kong kumita ng pera. Amen? Are you listening to me? May calling ang Diyos sa buhay mo, pero hindi madali. Pero lagpasan mo. Kasi sabi ni Lord, I will not leave you and never ever forsake you. Tama? Grabe. 3 months after ko siniran yung mga taga-FedEx, tumawag yung Zayed University. This time, Abu Dhabi. Training ko pala yung 1 year and 8 months. Kasi kung hindi ko naipasa yun, hindi tayo magkakilala ngayon. Tandaan niyo yan. Walang LRC. Hindi pa yon yung destiny mo. Hindi pa to yung destiny ko. Hindi ako kontento. Kasi one day ang gusto ko, ikutin lahat ang LRC branches. Yun ang gusto kong gawin. Meron tayong mga leaders dito na tatayo. Meron tayong mga leaders na uupo rito. Magpapatakbo ng simbahan na to pag ako umalis. At ang gagawin ko one day, iikutin ko lahat ang LRC branches. Amen? Ano yung plano ng strategy? Ano yung isa sa mga strategy and planning? Kailangan palakasin ko ang katawan ko. Hindi ako pa pwedeng mahina. 57 na ako ngayon. Hindi ba pwedeng pipilay-pilay ako? Hindi ba pwedeng may sakit ako? Paano ko gagawin yon? Strategy and planning. Hindi pa yun yung destiny ng Diyos. Marami ka pang gustong gawin. Ang Diyos, marami pang gustong gawin sa buhay mo. Tama? Huwag kang makontento. Mga anak, from 2017, wala akong trabaho. Buhay na buhay ako. Buhay na buhay kami. Lahat ng mga suot ko, dumarating lang yan, hindi ko binibili. Naniniwala kayo?
Maniwala kayo dahil yung iba sa inyo, galing sa inyo yan. Hindi ako mahiyang sabihin yan. Because that is not my destiny yet. Meron pang gustong gawin si Lord sa buhay mo. Tama? Sino ba ako before? Mas maigi pa ang buhay mo ngayon kaysa ako noon. Tama? Mas marami akong ginawang kalokohan kaysa sa'yo. Pero alam ko, may plano ang Diyos. Hindi pa siya tapos sa buhay ko. Tama? Ganon din ang Diyos sa buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Amen? Sobrang laki po ng impact kapag meron kang strategy and planning. Malaki po ang impact niya sa buhay natin. Hindi ka basta-basta. Pinaplano mo lahat dahil may calling ka. Alam mo yon. Gagawin ko to kasi may calling ako. Alam ko, tinawag ako ni God. Hindi ako mawawala. Kasi ang buhay niya, binigay niya sa akin, ibibigay ko ang buhay ko sa Kanya. Tama? Tandaan nyo, kaya tayo may consolidation, that's a startup. At sa mga first-timer na nandito right now, gusto mong gumanda ang buhay mo, then kilalanin mo si Lord sa buhay mo. Manatili ka sa presensya ng Diyos. Don't be content to what you're doing now, mga anak. Don't be content to what you're experiencing now. Get out of your comfort zone. Step out of the box. Do not neglect your God-given destiny. Sabi mo sa katabi mo, do not neglect your God-given destiny. Sabi mo. And I hope, after nitong message na to, before the end of 2024, naandoon ka na. Lumalakad ka na sa plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Magpapalit na naman ng taon. Huwag mo hayaang naandyan ka lang. Dapat level up ka. Dapat may ginagawa ka for God's glory.